Meron ba ever project na dahil hindi aligned with your values, hindi mo tinanggap? Or meron ka pa rin bang mga pinagseselosan? Buti hindi kayo nasira ni Coco noon. Bakit nagstay ka pa rin with him? Aside from acting, kung merong iba, mas gusto mo ba yun? Feeling ko hindi nag-work yung showbiz. Kasi aminado ko before na hindi ko talaga super dream ang showbiz. Nakita ko lang siya as, grabe, blessing to na as early, yung young age ka palang kumikita ka na. So, ginrab ko. Pero yung na-appreciate ko ba yung parang attention, na-overwhelm ako. Kaya I'm very happy and very blessed na napunta ako sa mga right project, Dreamscape, Sordeo. Sila kasi yung naniwala. Saka yung makulit na parang, hindi, kaya mo. Naniniwala sila. So parang ako, sinubukan ko rin pagkatiwalaan yung trust na binibigay nila sa akin. Kaya ako na-enjoy etong showbiz. So, ibig sabihin, siya ang proof na hindi mo kailangan love muna yung bagay para gumaling ka doon. Eventually, saka mo lang minahal yung showbiz. Nung nakita mo na okay pala siya. Kaya yung mga tao na parang, hindi ko gusto tong trabaho ko, ganyan. Huwag niyo muna siyang tignan ng ganon. Tignan niyo kung ano yung magugustuhan niyo dun sa bagay na ayaw niyo dati. Kasi, like ako ngayon, gusto ko na siya. Ayoko namang huminto. Sabihin mo sa akin, wag ka na mag-showbiz. Ay, ayoko. Gusto ko pa rin. Kasi na-appreciate ko nga yung craft na gagawa ka ng characters, may nai-inspire ka. Pero hindi lang siguro same as pukpukan na everyday, ito lang yung buhay ko. Oo. Kaya siguro fulfilling sa'yo to. Kasi away, nasa kitchen ka, away lagi from the limelight. Nandun ka lang, gagawa-gawa ka lang ng food. And kay Coco, kung sa'yo, kitchen yung fulfilling, sa kanya, ano yung ganon? Outside of showbiz? Ano pa rin may touch pa rin ng showbiz sa production side. Kasi siya talaga utak, kwento, mounting ng bawat isa. Siya yun Even the script, no? So parang ang outside niya na, technically speaking, is yung pagiging actor. Kasi yun na yung pinakamagaan na hat niya ngayon. So ang dami niyang hat, ang dami niyang nasa plate niya ngayon, pero ang pinaka nakikita ko, na magaan na is yung pagiging artista. Oo. Meron ba ever project na dahil hindi aligned with your values, hindi mo tinanggap? Sa akin? Meron. Madami. Kaya nga hindi ako yayaman sa showbiz. Hindi talaga to yayaman. Tumanggi sa politikong manliligaw, tumatanggi sa project pag di align sa values. Walang nag-advise sa'yo before na, Jules, trabaho lang to. Gawin mo na yan. Marami. Kaya nga ang dami nang gumagano sa akin. Ano ba? Paano mo in-explain sa kanila? And what was that project? Medyo paano ba sexy? May ginagawa naman ako na para sa akin is sexy na. Na kailangan talaga sa role. Kailangan kasi sa role at kailangan sa story just to give yung justification ng buong kwento. Kasi baka sabihin nila, nag-kiss ka nga, na ganito ka nga. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is, ginagawa ko ang isang bagay pag alam kong kailangan. Pero yung for the sake of na, nakita siyang naka-swimsuit. Kasi para pag-usapan, hindi ko gagawin. Ayaw mo. Kasi hindi ako talaga yun. Ang rule ko... So, ano suot mo sa beach? Char! Ako? Nako, long sleeves at pinaka na yung shorts. Totoo nga. Oo nga. Hindi ka nagtutupis. Hindi. Last ko na walang hanggan. So, sa mga nakakapanood ng walang hanggan, yun na po yung last at hindi na naulit. Ayaw mo. Nahihirapan nga ako kasi nga titignan ka, di ba? Siyempre, kaya ka nga nag-effort magpaganda ng katawan para nga naman, para makita. Bakit hindi? Ayoko nga titignan ako. So, tago na lang. So, paano mo in-explain yun? Lalo pa if it's a big project. Maraming nagko-convince sa gano'n. Parang, sige na, pag-isipan mo. Ganyan. Sorry po, kasi parang feeling ko hindi ko mabibigyan ng justice. Yung role, sayang naman. Baka may mas ready na gawin yun. At least 100% na ibibigay sa inyo. Kasi unfair din naman for the producers and for everybody. Kung hindi ko mabibigay 100%. Sabi mo, itong food na take-out, Jules, pang forever na to, hanggang kaanak-anakan, kaapu-apuhan, iiwan nyo tong legacy ni Coco sa kanila. Pero sa showbiz, I mean, meron ka bang like, hanggang dito lang ako, hanggang itong edad lang na to, and then I wanna enjoy life na? Ako, baliktad naman. Sana din, wag naman din matapos. Gusto ko umabot ako sa tipong parang Tita Susan. Hanggang kaya ko pa. Hanggang kaya ko pa. Ang gusto ko lang naman din kasi maging inspiration sa kapwa ko, kaidaran ko, or sa mga gusto pang mag-start na kaya mo magkaroon ng values and rules sa sarili mo na hindi ka masisira ng kung ano lang yung uso. Kasi may ganun may mga uso-uso. Fad lang, no?
Pag hindi mo kailangan sumabay, huwag kang magbigay ng pressure dahil sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Minsan, paniwalaan mo rin yung tingin mong ano lang yung kaya mo lang. Para wala rin regrets. Uso. Ngayon, usong-uso nga yung magpo-post. So, Kaya technically, wala ka talagang pakialam sa social media. Ako, basta pag nag-post ako, gusto ko lang din talaga siyang i-post. Period. Not because kailangan ko pang alamin kung Nag-trending ba to? Oo. Dumami ba likes ko dito? hindi. Gusto ko lang siya i-share kasi happiness ko yun. Kumbaga, gusto ko lang i-share. Parang, once in a while, makapag-share naman ako din kahit papano. Pero hindi para i-check na, naku, konti pa lang. Ganda Naku, nung ganito sinabi pa mo. lang. So, ano sasabihin mo ngayon sa umiikot yung buhay nila around social media? Actually, doon kayo mahihirapan. Kasi as teenagers, yan ang mismong parang pinaka-first struggle natin, hanapin ang self-worth. Entering a relationship, entering a job. Minsan, pag di mo alam yung self-worth mo, yari ka na. Choices mo sa life. Yun, hindi ko advisable na kunin mo yung self-worth mo sa social media. Kasi at the end of the day, kapag may struggles ka na in life, wala naman yung social media para tulungan ka or i-assess yung mga pinagdadaanan mo. Kumbaga, pwede siyang makatulong. Yun nga, nakakatulong siya sa online business, to promote, marketing. Pero yung dun magre-revolve yung decision-making mo, medyo wag. Kasi mahihirapan ka talaga. Kasi ang hirap i-please ng bawat isa. Oo. And dapat ikaw sa sarili mo, happy ka muna para maging happy din yung tao sa paligid mo. Oo. Kailangan ikaw muna, secure ka muna bago mo hanapin yung stability rin sa life mo. Kasi everything will follow talaga. Dati nung iniisip ko na dapat ganito, dapat ganyan, yung may sinusundan ka, mahirap kasi hindi ka matatapos, unending. Ang lagi kong rule ganito, ang happiness, iba-iba yan. Ang happiness mo iba, ang happiness ko iba. Pero when you say you're contented, yun ang pinaka-okay. Bakit? Oo. Mas okay Kasi- ang contentment sa happiness. Yes, kasi ang happiness, maaaring ngayon masaya ako sa ganitong pagkain. Bukas iba yung gusto kong pagkain. So doon, iba yung happiness ko. Iba yung kahapon, iba yung ngayon. Iba-iba yung level ng happiness ng bawat isa. Pero when you're contented, merong limit yun eh. Merong, dito pa lang, eto pa lang, masaya ka na. So, walang lalabis. Walang... Oo. Mas Sakto madaling maging masaya pag marunong ka makontento. So ngayon ba kontento ka na? Sobra-sobra. Sa love life with everything, with showbiz, sa lahat. Sa lahat. Alam niyo, lagi ko sinasabi, hindi ako sobrang religious na person, pero lagi ko sinasabi, wag lang mawawala yung faith. Kasi ang sarap ng ganitong stage. Dati, lagi ko lang itong iniiyak, pero ito sobra-sobra yung binigay. So ngayon, sobra ko na-appreciate yung life. As long as wala lang sakit ang bawat isa sa amin, yun palang blessing na. So, sobra-sobra. Naisip ko kung gaano katindi yung pasensya ng mga taong nasa showbiz. Like, say for example, kung asawa ko, selosa ako. Hindi ko kaya makita, halimbawa, na may kaganyanan yan. Kayo on-screen, ito talaga yung trabaho nila eh. Paano nyo minamanage yun? Dito, sanay ka na? Hindi rin naman sanay. Or meron ka pa rin bang mga pinagseselosa ng mga Meron nakakatrabaho niya? Meron pa rin. Meron pa rin. Kapag Kasi may ganon. meron pa rin eh. Teka naman, Jules, nandun pa lang ako. Una kaya kita. Oo, meron. Siyempre. Pagka may pinagseselosa. Ba, ang gwapo ni Coco. Yun na nga. Hindi ko madiretso kanina. Gwapo ni Napayos tuloy ako ng Coco. buhok. Daming pera. Bagets na bagets pa rin. Daming mahuhumaling. Oh, Pag may pinagseselosan ka, vocal ka sa kanya. hindi rin. Di ba sinasabi? Hindi agad. Paano nyo nare-resolve? Kasi ang lagi ko namang rule, wag lang magkakamali. Okay. Okay pa ako. Oo. Tapos wag lang rin magkakamali yung babae. O okay pa ako. Pero pag nagkamali, medyo asahan mo na. Paano kung nagkamali tas hindi mo nalaman? Kung yung babae or si Coco ang nagkamali? Hindi ko alam, nalalaman mo eh. Ang galing! Nalalaman mo Oo, talaga eh. oo, Hindi, oo. kasi yun nga yung sinasabi kong sa buhay natin, dapat ang gagawin mo at bawat desisyon mo, alam mong babalik sa'yo. Oo. Hindi man ngayon, but time will come. Babalik yun sa'yo. Meron talaga. So may na-confront ka na medyo, girl, kalmahan mo, work lang to. May na ganun ka? Hindi ko siya kinausap. Pero pinaramdam ko sa kanya. Kasi wala nang point para kausapin ko pa siya, excuse me. Paano yung paparamdam? Baka makilala niya kung sino siya. Paano yung paramdam? Like, tinitigan mo from head to toe, ganyan? Hindi, kasi super warm ako. Alam mo kapag okay ako sa'yo, saka hindi eh. Yeah. So, hindi rin ako plastic. Hindi ako showbiz. Pag hindi ako okay sa'yo, hindi kita papansin. So, hindi mo na lang pinansin? Hindi, nag-hi siya. Hi po. Kabatch ko lang. Sabi ko, excuse me. Makapo ka naman. Ganun. With smile. Ginanon mo. Ganito lang din. Ganito lang din itsura And ko. yung mga rare moments na hindi mo napipigilan na magsungit.
Oo, kasi sobra rin naman siya. Kumbaga sa strike 3, sobra-sobra rin naman. Buti hindi kayo nasira ni Coco noon. Kung sobra-sobra na siya. Sorry, girl. Oh my God! Oh my God! Gusto kong kainin yung 50 pieces na siomai. Sabi ni Julia. Hindi, ganun talaga. Hindi, may sinabi ako nun sa interview sa Magandang Buhay. Always remember, in a couple, hindi lang lalaki ang pwedeng magkamali, even babae. So, hindi ko po kasi nilalahat. Kasi minsan alam na na may jowa, tapos haharap-harap pa nata-challenge rin yung iba eh. But always remember, in a relationship, pag mahal mo, may chances yan. Wag din naman na unang nagkakamali pa lang no na, bye-bye. Unfair din naman. Kasi pwedeng growth lang din ng tao. Yeah. Ang sinabi ko nun sa interview, nung movie namin ni Alden, what if magkamali? Ang sabi ko, okay lang. Sabi ni Alden, bakit ganyan? Ay ko, hindi kasi gusto mo ba yung partner na kasama mo for the longest time na dapa ang magtatayo sa kanya ibang tao? O ikaw pa rin? Thank you so much, Bundle of Joy Studio, for the nice photos. Ang ganda ng mga pre-birthday shoot ni Raya. And sa mga gusto mag-inquire, pwede nyo pong i-contactin si Mommy Gia or Daddy Rob sa Bundle of Joy on Instagram, Facebook, and TikTok. They're also located here at Scout Rallios Extension. Maraming salamat. Bye-bye. See you bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Kasi may chances naman yan eh. Pero pag sobra naman, ay girl, mag-isip-isip ka na rin. Nagigets ko yung sinasabi mo because with maturity comes wisdom. Pag matagal kayo, pag mahal mo, nagkamali yung partner mo, ikaw or yung partner mo, hindi naman agad hiwalay kayo. Pag-uusapan nyo yan, bakit niya ba to ginawa and all that. Pero yung mga, hindi man isang babae lang or mga ibang girls dyan na umaligid, ba't di kayo nasira? Siguro din si Coco rin kasi, sinesecure niya rin ako. Sinesecure ka. Umabot din naman ako sa punto na bilang babae, you have your doubts. Yung self-love kulang, hindi enough. Self-worth kulang. Pero siya kasi rin ang nag-aano sa akin eh. Kumbaga, kailangan nyo rin mahanap yung partner na sa kanya nyo rin mismo ma-assure sa sarili nyo kung saan kayo sa buhay niya. Kasi kung hindi rin, medyo mag-isip ka na rin. Baka kahit na isa, dalawang dapa, ikaw na yung tumakbo, girl. Kasi kailangan mo na rin mag-isip. Kasi future na yan eh. So, yun lang din. Siguro malaking nga bagay din yung faith. Kasi lagi ko rin pinagdadasal, pag hindi po kami, pag hiwalay nyo na po kami, I think kami pa rin naman. So, baka kami pa rin. So, laging ganun lang. So, for sure, di na ganun dasal mo ngayon. Mas kumalma na ngayon ng mga, no? Tama, no? Merong age yan sa lalaki. May age yan sa lalaki na parang, ay, oo. Hindi sa kasi ko naman kasi, ano siya sobrang mabait. At minsan, nasabi nga ni Tita Susan, minsan yung pagiging mabait, na-misunderstood. Oo. So, yun. Pero, paano mo siya kinakausap doon? Yun nga kasi minsan hindi naman intensyon ng lalaki to do that, pero dahil sobrang bait niya, nafo-fall sina ate mong girl. Kinakausap mo siya doon na, tatay, wag kasi masyadong ganyan. Nasabihan ko na rin naman. Pero, yun nga, ang pinakamaganda naman kay Coco, lagi nang iniisip kung ano yung mararamdaman ko. So, nag-a-adjust siya. Pero alam kong hirap din siya dahil nature niya yun eh, maalaga talaga siya. So, ang ginagawa ko na lang, tutulong din ako. It takes two to tango. Always remember, hindi po pwedeng partner nyo lang yung mag-a-adjust. If may gusto kayo na hindi nagagawa ng partner ninyo, sabihin nyo and then mag-adjust kayo. Pero hindi yan sa isang party lang. Laging dalawa yan. So, kung yun ang i-adjust niya, bawas-bawasan yung pagiging mabait para hindi ma-misunderstood, babawas-bawasan ko rin yung pag-overthink. Yeah. Para maging fair din naman for him. So, it takes two to tango talaga. Grabe, pwede na siyang gumawa ng sarili niyang podcast para pakalmahin ang mga babaeng TH at tamang hinala. But he used to be TH. Hindi kasi laging tama yung hinala ko. Malakas instinct mo. Sobrang, I think, sabi ng mga gifted talaga ako sa part na yan. Alam mo, pag may something, kaya hindi ka na umaabot sa point na kinakausap mo pa, pinaparamdam mo na lang. Oo. Hindi, saka, siguro malakas din tayo mag-praise. Wala ka ba yung mali? May isang beses kang na-feel, tas mali naman pala. Meron din naman, pero hindi lang 1 to 10 tama. Parang gets mo yun, parang mali lang ako ng isang hakbang, parang gano'n. Tama pa rin. Pero tama pa rin ako. Hindi, kasi nga, lagi ko nga sinasabi, pinagpipray ko kasi talaga. Always.
give me a clear sign, give me a clear decision sa party na to. Will I react? Will I stay calm? Will I say... Ay, yung mga ganun. Lagi ako nagpe-pray. So, every time, parang feeling ko rin naman, guided lang talaga. Yeah. With everything that has happened to you and to Coco, mapa-personal na problema niyo or yung kasama yun sa showbiz, bakit nagstay ka pa rin with him? Kasi worth it eh. Parang sabi ko nga siya yung answered prayer ko. Nung time na nagtatanong ako na gusto ko na maalagaan ako, pagod na ako, siya yun eh. Siya yung sagot. Maalaga siya. Sobra. Saka parang, yun nga yung sinasabi ko, di ba? Siyempre, in a relationship, hindi naman perfect. May mga times na parang ayaw mo na. Pag nagpe-pray ako, parang wait lang, ito yung pinag-pray ko, ito yung binigay ni Lord na gift. Ba't ako titigil? Ba't ako susuko? Ba't ako? Ganon yung parang siya yung answered prayer sa lahat ng specific na hiningi ko kay Lord, more than pa yung binigay. Grabe naman. Pang wedding vow. Speaking of wedding, what is your dream wedding? Catholic dream Church wedding? pa rin. Catholic Church. Ang peg ko yung walang hanggan. Kung ano yung white lang, simple lang. Tapos old setup ng church. Tapos hindi maraming tao. Oh. Ganun pa rin. Grabe. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang pangarap ko. Ganun pa rin yung mindset mo. Ayan na yung blessing, inulan na tayo, girl. Oo nga. Oo, wala sanang ulan dun sa future dream wedding nyo. Pero ito, balikan natin tong business venture po ni Jules. Kanina pinag-uusapan natin yung take-out. May isa ka pang business venture. Yes. Ito raw ang magpapa-fresh sa akin, sabi ni Swiss Mac. Rolling. Sige, Natural. tell us about this. Ano to? First, nag-start to sa idea na ano ba yung needs natin? Ang dami nating mga questions sa parang, wait, di ba? Minsan, doubt tayo, kaya ko ba? Mag-work ba? Yeah. Nag-apple cider tayo sa morning. Lahat, for sure, na-try na natin. Diet. Diba? Correct. So, doon nag-start yung idea na ang hirap-hirap, pero gusto mo. Ano yung comfort na may bibigay mo? Gummy form. Anytime, anywhere, you can take it. Okay. Hindi na rason yung, wala kasing tubig eh. So wait, this can help me para mas mag-lose ng weight? Kasi nakakatanggal siya ng bloat. Tapos, yung gut health mo mag-improve. Ako personally, ang na-experience ko sa kanya, hindi agad yung pag-lose ng weight. Oo. Ang na-experience ko, gumanda yung sobra yung metabolism ko. Ano ba nagiging cause ng weight gain? Di ba yung pag hindi okay yung metabolism? Yeah, So, yun talaga. O kasi nakalagay apple cider vinegar, tapos May folic acid pa gummy yan. form siya. How many times a day? Once every morning, advisable every morning. Before coffee? Before anything. Before anything. Pagkagising mo, 2 gummies, Oo. then you're good to go. Di ba Oo. yun? If you're busy, tapos gusto mong alagaan yung sarili mo, totoo yung kasabihan, health is wealth. True! So, kailangan inahin natin yung sarili nating health para din makapag-ipon-ipon pa. Bakit mo naisip? Pangarap ko kasi talaga before pa, maski nung bata pa ako, magkaroon ng business. Sakto, I'm just so blessed na na-meet ko sila, Achi Pinky. Yeah. Proper team din eh. Kailangan kasi sa business, kapag may partner ka naman, kailangan tamang partners din eh. Oo. Ako with Achi, kilala na namin siya. Kuya Mac, kilala ko rin. So parang the whole team, parang sabi ko nga, blessing in disguise. Nung nagpipray ako ng, I want a business, pero I don't know who to tap, sila yung na-meet ko. Kasi sila yung Achi, chemist. Pag sinabi ni Achi na okay talaga, Okay, diba? sabihin okay talaga. And then the process, sa mini-mentor ako ni Achi eh. Ngayon, kung bakit din malakas ang loob ko mag-try sa take-out, isa si Achi sa nagpupush sa akin. So, minsan kailangan mo rin ng tao na mag-i-inspire sa'yo. So, ito, bukod sa business, nakagain ako ng family kasi. Okay, teka lang. Baka naguguluhan yung iba. Sino si Achi sa buhay mo? Achi Pinky Tobiano sa lahat po na, for sure, na-follow niyo po siya. oo. Sobrang kasing good heart. Yeah. Saka, ito yung bagong babies namin. So, Swiss Roll. Pero for sure, naloko ka na rin in the past. Yes. Madalas nga eh. Pero kasi naniniwala ako ganito. Ang lagi nila sinasabi sa akin, hindi ka pa kasi nadadala. Yeah. Ang point ko kasi, I'll try to give chances every time na kaya ko pa. Why? Kasi baka mamaya pace lang yun ng tao eh. Pero pag nasagad mo naman ako, pag naputol naman ako, putol naman din talaga. So, parang ang feeling ko, pag talagang pinipilit na ni Lord tanggalin, pero pinipilit kong ibalik, baka ako na lang. So, parang iniisip ko, baka point na ni Lord to na, it's not good for my basket. So, I try to unload. Ang iniisip mo pa rin, positive. Kaya nangyari yon, ina-unload ni Lord Yes. sa buhay mo yung tao na yun. Pero ano yung amount na pinakamalaking na-scam sa'yo before? Money-wise, hindi. Parang di pa ako nasa-scam sa money-wise. Wow, talaga. Siguro sa mga online platform lang kapag mali yung pinadala. Pero, Yung mga ganun lang, yung petty na-order lang. mo. Oo. Pero wala So, pa sa hindi money. ka scamin. Hindi ka lapitin ng scam. Kasi,
Hindi. Buti naman hindi. Kasi baka maiyak ako dahil pinaghirapan ko yung Or pera. sometimes, baka rin kasi sabi mo nga you have that gift na parang yung tao kaya mong Yun. masahin. May ganun eh. Kuya Mac, di ba meron? May isang something kami na parang wag na, wag na. Hindi, bakit parang ano, hindi, wag na, wag na. May iba akong something. Tapos May true iba na- enough, nangyari sa iba, yung nafe-feel ko. So, well-guided talaga. So marunong ka rin mag-discern kung sino pagkakatiwalaan. Kaya, hindi ka nasasya. Hindi rin naman, too trusting din naman ako. May ganun din naman. Pero yun lang talaga, naniniwala lang talaga ako. May binibigay lang na sign talaga si Lord. I don't know how to explain it, pero lagi lang guided. Okay, so eto last few questions na tayo. Magbibigay ako sa'yo ng word. Tapos dapat first word na papasok sa Maiisip. utak mo. Sinisip. Coco Martin. King. Taray! Inisip niyo talaga. Catherine Bernardo. Sister. Ayan. Alden Richards. Bro! Bro, nag-uusap So, pa kayo ngayon? Oo, up to now. Yun Yeah. naman ang isa sa nakatrabaho ko na sobra ko na-appreciate. Kasi, di ba, weird na yung ibang network magsasama. Yeah. Pero kami yung friendship namin up to now, sobrang Solid. Even talaga. with Kath. Yes. Oo. Kay Kath, kami ang magkaibigan kasi na hindi namin kailangan magkita Usap lagi, every- mag-usap or lagi. every Pero pag day. nagkikita kami, parang it's as if kakakausap lang namin kahapon. Mhm. So, yun naman yung na-appreciate ko with Kath. Showbiz. Showbiz? Nahirapan siya. Nasa showbiz yan, nahirapan siya. Roller coaster na lang. Oh, yun. Perfect. Take out. Happiness. Oh, thank you so much, Thank you. Jules. Eto na lang, one last question. Kung meron kang gustong sabihin sa mga politicians natin, baka mapanood nila tong video mo ngayon with everything that's happening now, anong gusto mong sabihin? Sana po sa mga nakaupo, tumingin po kayo sa mga nasa, tawag nga natin laylayan. Kasi hindi talaga madali. Yung mga na-experience natin ginhawa, tayo-tayo yun. Kayo-kayo yun. Pero yung mga nahihirapan, sana pakinggan nyo rin kasi wala silang boses. Ganda. Julia Montes para sa taong 2028. Pero Jules, invite mo sila. Ang lapit lang nito actually sa ABS-CBN, tong short Yes. court. Saan nila makikita tong take out, ano meron dito. And etong magpapaganda sa akin, na feeling ko pag naka 60 gummies ako, magiging kasing fresh ko si Julia. Ay, lalo po nag-ride Swiss ka pa. Prolly. Go, Okay. Jules. Ayun po, sa lahat po na nanonood, maraming salamat. Siyempre po, sana po supportahan niyo po ang Takeout. Meron po tayong website which is www.takeoutfood.ph. May cellphone number po tayo, 0916-600-6047. At siyempre, ang Swiss Prolly, huwag niyo pong kakalimutan sa mga online platform. Just go to our legit sites, Swiss Prolly Naturals. Meron na po tayong 2 products. At marami pa po kaming ilo-launch soon, so sana po abangan po. With food to or with Swiss Prolly? With Swiss Prolly. And marami rin sa food, abangan. Kasi ina-R&D ko pa, so hindi ko pa ma-share. Eto, pag first time nila o-order sa take-out, ano yung bestseller? Ano yung dapat orderin nila para balik-balikan nila dito? Ang pinaka bestseller, if mahilig ka talaga sa dim sum, hakaw, pork and shrimp siomai, and even yung rolls namin. Yung parang lumpia rolls. Chinese, kasi di ba ang comfort food natin, kahit sa ibang bansa, naghahanap ka na ng Chinese food. Correct. So, baka sabihin nila, sabi mo, mahalin yung sariling atin. Kaya nga rin ako may Lola Tindeng. Pero ito ba, Jules, will be open for franchise soon? Kasi ngayon, tama, pwede na siya for distributor? Yes, for Oo. distributor. So, nag-a-accept na po kami. So, you can just email us. Same email ko yan. takeoutfoodstore@gmail.com. Okay, game. So, ano dat una kong tikman dito, Jules? Ako, Ito na ang favorite ko, pambato hakaw. ng take-out. Ako, favorite ko hakaw. So, Hakaw. pwedeng hakaw din. Ito yung chili, ano na. Okay. So, lagyan na natin siya sa ibabaw. Ito talaga yung makakalimutan ko yung pangalan ko. Ganung level. Na? Ang lakas. Sarap. No joke. Hindi tinipid yung shrimp sa loob, girl. Yun yung goal. Magkano siya? 350 10 piraso na yun. Mura. Ang sarap, girl. Kanin na lang kulang para sa hakaw niya. Pero ang sarap. Okay, tikman ko pa siya isa pa. Dahil nasarapan talaga ako sa kanya. Aside from this, meron din tayong siomai and then, ano yung isa? Japanese siomai. siomai. Actually, may Ang rice hakaw in pa, a box sarap, na besh. rin tayo eh. Pero sa Mm, mga ako. nag-walk-in. Sarap. Yung Japanese siomai niya, ang laki ha? Hindi ko magano. Ang laki ng Japanese siomai niyo. Tingnan natin.
So everything gawa nyo? Mm-mm. Lahat, even sausawan and all that? From scratch. Oo, kasi nga may commissary na kayong sarili. Yan, even ito, kami may gawa. Gano'ng katagal bago nyo na perfect? Last year lang. Oh, Technically, bare months, mga September din. Mga ganitong time, nag-R&D. Super sarap. Thank you. Tama ba yung nakakain ko na talagang may crunch sa loob yung nasa gitna? Yeah. Full meat kasi. Oo. Sarap. Tapos yung siomay nila guys, ang laki ng shrimp. Kita nyo yan? Kasi talagang may shrimp siya. Sarap lahat. Actually gusto ko pa kumain, nakakahiya lang dito sa mga nandito. Pero yung isa pa ulit ako. Meron tayo naman dito, asado, sa bola-bola naman to. Lahat din yan from scratch. Okay, alin dyan ang bestseller na dapat kumatikman? Actually, both eh. Kumain na talaga ako, nagmukbang na talaga ako dito, girl. Actually, both. Pwede tayo mag-share para hindi ka mabigla. Hawakan ka tayo sa. Ngayon, na sinakas dito. Grabe na yung kain ko. Okay lang. Mas malinis ang kamay mo sa akin. Grabe! Ano naman ito? Asado. Asado. Ito na lang. Kuha ko lang yung laman. Itong pambato nila. Ay! Lambot. Ang lambot ng ano. May kwento yan. Nung una, as in talagang Chinese dough, Ang sarap. tumitiga siya. Pero na, huli na rin namin. Magkano to? 400 pala si asado. 430 pala si bola-bola. Ang sarap. Pero meron kami bago ngayon kasi naghahanap yung mga tao ng both. So, duo yung tawag namin. Siopaw duo. Tig 5. Kasi by tens yung ano namin, packaging yun. Tama. Tamang mindset. Kasi hindi lahat gusto na sa bahay, hindi lahat gusto asado or bola-bola. Mm-hmm. So may mga ganun din kayo. Eto, may mix na rin. Ang tawag namin, party box. So, may mga assorted na choices yun na naka-apat na klase ng dim sum. So, 15 to 30 packs, kasha na yun. Gaano kadami yung kaya yung deliver doon sa pinakamalaking client? Ngayon, magsa-start na kami ng pati parties, 200 packs. Actually, kayo magdi-dictate kung anong kailangan nyo, yung gano'ng 200 karami. packs. Kasi may commissary naman eh. So, magpuproduce lang talaga. So parang sooner or later, papunta ng ano to, catering. Yes, yun ang target natin talaga. Ano yung pinaka nagulat ka na grabe? Yun talaga yung binabalik-balikan ng tao. Yung Magic 8 namin, like itong siopaw, dalawang siopaw namin, hakaw, itong sinerve ko, plus si bean curd. Ayun nga, hindi lang. Nakita ko yun. Yun ba yun, like the yellow one? At pang dessert? Ay, si lava bun yun. Yung ba? dessert. Oo. Etong business na meron ka ngayon, perfect pang Christmas gift. Yes. Actually, meron na rin kami mga meals. Kasi yung mga friends ko, like, kunyari, yung si Sir Yuming, friend namin, o-order siya sa akin ng meal para sa mga employees niya. Correct. So, 100 packs, gagawa kami nun. Kaya hindi ko rin malabas, may mga butchi din kami. So, we can talagang Customize. customize kung ano Oo. talaga yung gusto ninyo. Oo. Kaya pala proud na proud ka naman talaga dito sa team. Nakaka-proud Thank naman you. talaga siya. Ang sarap. Dahil inaantay po natin yun. Mag-isa pa tayo nito. Pero okay to. Thank Order you. ako nito. Gusto ko to. Tsaka yung siomay curl. Mismo na nakita kong kinakain mo. Sabi ko parang masarap siya. Kasi marami naghahanap ng dessert. Tapos naisip namin, ano ba yung pwedeng i-match din sa mga tinitake out nila na frozen na pwede rin anytime rin nila i-reheat. Oo. Yan yung naisip namin, lava bun. Anong tawag? Lava bun. Lava bun. Ano yung nasa Custard loob? feeling siya sa loob. So parang Okay. medyo nasa yema vibe. Yema side. Medyo matamis ng konti. Oo. And this is how much? 188, 6 buns na yun. 188? 6 buns? Harap. Diba? Parang Nalasahan ko yung parang may something sa loob. Hindi siya super tamis. salted Saktong egg din kasi siya. Salted egg custard technically. Tatalo yung tamis alat. Tamis, alat. Tapos even ito. Ang harap ng lahat niya. Para siyang puto na in-upgrade na nilagyan ng something sa loob. Parang Yes. ganun yung level niya. Harap. Ano yun? What's inside? Custard. Salted And custard. Salted egg. Pwede pala yun. Diba? Pang ano lang. Masarap. Thank you. Mm-hmm. Kaya kumakain din ako. Favorite ko to eh. Pwede to pang magpapasko. Pagkatapos ng simbang gabi. Oo nga. Oo. Pero masarap din siyang pang merienda. Merienda take-out. Pinalitan yung pangalan. Ano? Ano mo? Hindi na tumataba kakatikim.
Eh, kasi nga naano ko dito, numbers eh. Pero stressful ang restaurant, I swear. Yun nga eh. Actually, mahirap eh. Like ngayon, sabi ko nga, tutok naman lahat, swerte ako sa mga pinsan ko. Pero minsan sabi ko nga, yung isang plastic lang dyan naman matanggal, sa costing mo, magbabago na yun. Mag-iiba na yung flow mo. So, yun yung hinahanap ko at minamaster ko ngayon. Kaya may mga nagtuturo sa akin. Pero mahigpit Accounting. din. Paano? Nagpapatrain talaga ako mag-accountant. Ako mismo gusto ko marunong ako. So, ikaw ang nagbabato? Check and balance? Ganon? Sa akin na, back to me. Haggard na happy, pero happy na. Nasa iyo na ang lahat. Sabi nga ni Daniel Padilla. So, ano pang gusto mo kung nasa iyo na lahat? Happiness lang ng bawat isa na. Kasi I'm contented na kung ano yung meron. So gusto ko lahat ng tao, ganun din yung ma-feel. Napaka-selfless talaga ni Grabe, hindi. Gusto ko lang lang sa'yo lahat. Oo. Akala ko nga ang babanggitin lang niya, pahinga eh. Hindi, happiness for everyone. Sa lahat. Kasi pag masaya lahat, diba? Ang saya ng mundo. So sana ganun lang din. Hindi lang ikaw. Oo, Everyone masaya. Pero ako masaya ako na nakita kita ulit. Thank you so much for guesting on this video podcast. Kilala na kita pero mas nakilala pa kita. And thank you for not changing. Kasi ito talaga ang huwaran natin. Mapa-showbiz man yan or kahit saan. Na pag may narating ka na, kahit, di ba, anumang rurok ng tagumpayan, hindi dahilan yon para baguhin ka ng pera and ng fame. And ng material na bagay. Yes. You can still be kind and happy at the same time. So thank you so much, Jules. Maraming salamat for guesting. Thank you.